Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jennifer Barba and welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay samahan niyo po akong talakayin ang buhay ni President Jose P. Laurel o mas kilala bilang Puppet President, ang ikatlong Pangulo ng Pilipinas. Si Jose Ponciano Laurel y Garcia ay sinilang sa bayan ng Tanawan, Batangas taong 1891, March 9. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Sotero Laurel y Remequilo at Ginang Jacoba Garcia y Remental na kapwa taga-Tanawan, Batangas. Si Laurel ay nagtapos ng kanyang high school education sa Manila taong 1911 at natapos niya ang kanyang degree of law sa University of the Philippines College of Law sa pamamagitan ni Dean George Malcolm. Nakalaunan ay kanyang papalitan sa Korte Suprema ng Pilipinas. Sa kabilang banda, ang kanyang ama ay naging opisyal na revolusyonaryong pamahalaan ni Emilio Aguinaldo at isa rin ito sa mga naglagda sa konstitusyon ng Malolos noong 1899. At tulad ng maraming pangulo, si Laurel ay isang Chino mestizo. At di kalaunan, ay naging unang pangulo ng Japanese-sponsored Second Philippine Republic. Bagamat nananatiling komplikado, pinagtatalunan at pinag-uusapan ang kanyang buhay politika ay madalas siyang binabansagan bilang puppet president dahil sa kanyang mga aksyon. Bago sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Hapones at Pilipino, si Laurel ay kilala sa karera ng serbisyo publiko. Ito ay sinimulan niya sa edad na 18. Bilang isang part-time na manggagawa, sa paglipas ng panahon ay naging isang ganap na clerk ng COMELEC sa Cadigo. Noong 1925, nanalo siya sa halalan sa Senado na nagpapakita ng kanyang kakayahan sa larangan ng politika. Bilang isang mambabatas, ipinaglaban niya ang karapatan ng kababaihan sa pagboto. Sinuportahan ng Hair Haves Cutting Act at nagkaroon ng mahalagang papel ang pagbuo ng batas sa karapatan ng Pilipinas. Ang pagsalakay ng mga Hapones sa Pilipinas noong 1941 ay nagbigay kay Laurel ng isang mahirap na desisyon. Inutusan siya ni Pangulong Quezon na manatili at maglingkod sa tao habang si Laurel mismo ay gustong tumakas patungo sa bundok kasama ng ibang gabinete. Ang relasyon ni Laurel sa mga opisyal ng Hapon bago ang digmaan ay naglagay sa kanya sa posisyon na makipag-ugnayan sa puwersa ng okupasyon. Isa siya sa mga opisyal ng Commonwealth na inatasan bumuo ng pamahalaang panlalawigan. Matapos iyon, taong 1943, si Laurel ay napili ng Pambansang Asembleya sa ilalim ng impluwensya ng mga Hapones upang magsilbi bilang Pangulo noong October 14, 1943. Siya ay niluklok bilang Pangulo ng Ikalawang Republika. Sa ilalim ng presyon ng mga Hapones, idiniklara niya ang digmaan sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nito. Gayunpaman, matagumpay niyang nakumbinsi ang mga Hapones na wag magpatupad ng sapilitang pagsasanay sa mga Pilipinong hukbo, na pinagtatalunan na baka maging sakuna ito dahil sa katapatan ng mga Pilipino sa Estados Unidos. Ang panunungkulan ni Laurel ay minarkahan ng isang komplikadong relasyon sa mga Hapones. Sinikap niyang protektahan ang mga Pilipino mula sa mga mananakop, habang sabay na naglalayag sa isang marupok na pagkukunyari para sa kanyang pamahalaan. Nagpatupad siya ng batas militar noong 1944, isang hakbang na nakikita bilang isang pagtatangka upang mapanatili ang ilang kontrol sa lumalala ng sitwasyon. Ang kanyang alias bilang isang puppet president ay naging dahilan ng malaking debate. Ang ilan ay nagsasabi na si Laurel ay isang kolabrador na naglilingkod sa interes ng mga Hapones na manakop. Ang iba naman ay nagsasabi na siya ay makabayan ngunit nasa ilalim ng pamimili at pumili ng isang landas, ang peking pakikipagtulungan upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa mas malaking pinsala.
tinutukoy nila ang kanyang pagtanggi sa mga inles ng mga Pilipino sa hukbo ng Hapones at ang kanyang pagsisikap na mapagaan ang mga epekto ng pananakop. Ang pamana ni Laurel ay pananatiling kontrobersyal habang siya ay binigyan ng karangalan para sa kanyang mga serbisyo publiko. Ang kanyang mga aksyon noong digmaan ay patuloy na sinusuri. Ang kanyang desisyon na pamunuan ang ikalawang Republika ng Pilipinas sa ilalim ng pangangalaga ng Hapones ay kapwa-hinatulan at ipinagtanggol. Ang debate ay sumailalim sa komplikasyon ng mga pagpipilian sa panahon ng digmaan at ang mahirap na desisyon na hinarap ng mga Pilipino sa panahong iyon. Ang pag-unawa kay Jose P. Laurel ay nangangailangan ng pag-alis sa simpleng label na puppet president. Ang kanyang mga aksyon sa panahon ng pananakop ng mga Hapones ay pinatnubayan ng isang komplikadong magkahalong motibasyon, kabilang ang isang pagnanais na protektahan ang Pilipino, isang pakiramdam ng tungkulin sa kanyang bansa at isang pagkilala sa mga limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pamana ay nagsisilbing paalala ng mga moral na dilema at hamon sa panahon ng digmaan at pananakop.